Hi guys! Good morning, good morning! So ito na, let's check out kung ano yung update ng ating mga plants today. So, isi-share ko sa inyo ano ang secret. Ayan ang aking sagliones, parang atis, di ba? Secret kung how to have beautiful cactuses and succulents. So, tara! So, talagang pinakasikreto dyan guys is neglect. Katulad ng mga ayan, ng aking mga halaman dyan, may plants, cactus, cacti, ayan, malalaki na sila. Hindi ko sila masyadong natututukan kasi, low maintenance naman ang mga cactus, diba? Hindi siya kailangang diligan araw-araw, then hindi din siya kailangang i-weed. Alam mo na yung bubungkalkalin mo siya or whatever kasi naka-small pots lang sila, hindi sila nagkakaroon ng mga weeds. So, okay lang. Hindi siya masyadong mahirap alagaan. Kaya, ayan ang aking mga collection malalaki. Lumalaki na talaga sila, guys. At nagbo-bloom sila ngayon. Late bloom na sila. Actually, yung mga cactus kasi parang non-stop din mag-flower yan. Hindi naman by season. So, bulaklak lang sila ng bulaklak dyan pag malalaki na. Mga golden barrels ko yan guys. Kaya makikita nyo yan mamaya magkukuha tayo ng mga weeds kasi yung iba natutubuan ng mga iba't ibang mga weeds na hindi kailangang nandyan. So, most of my plants, ako na rin po nag-propagate niyan. Actually, natira sa akin dyan yung mother plants na rin na kinukuhaan ko yan. Like, katulad niya ng mga agave, Queen Victoria, mga babies niya yan. Nagkaroon na ng mga babies. So, pinaparami ko na lang sila guys, yun nandyan sa akin. And then, ayan, yung iba-ibang klase ng mga cactus na andyan siya. So, yun yung aking golden barrel na pinropagate na dumami na rin yung mga anak niya. At ito yung aking atis. Yung sagliones. Yung pinakita ko kanina, yan siya. Cactus yan siya, nakakaiba guys. One of my rare na rin na mga collections. Pero hindi po siya galing dito. Galing po siyang abroad. Yes, Korean collections. Yan. Yung iba sa Thailand galing ng mga halaman. Katulad nito, mga asterias na ganyan. Hindi po siya galing dito. Ano na yan siya guys, around 5 years old. Pero ganyan lang siya pa rin kaliit. Ganyan sila kalinggit. Mabagal silang lumaki. So, no need na malalaking space. Kapag nagkukolekta kayo ng cactus at saka succulents, no need na malalaking garden at space. Ito yung pinaka-cutie pie kong halaman na Kopyakowa. Rare din siya. Galing siyang Thailand. So, super cute lang siya guys. Kakaiba lang yung itsura niyan. Ako lang din nagpadami niyan guys. Yung iba dyan, pinaglaruan na ng mga bata. Ginawa ng holin. So, ito na nga, lumaki na yung damo. Namuhay na siya dyan sa aking zebra. Haworthia. Tanggalin natin. We need to tanggal-tanggal the mga ganyang damo kasi inaagaw niya yung nutrient na dapat lamang doon sa halaman mo. So, ayan na maraming anak yan talaga yung aking zebra na yan. Malaking tulong yan sa amin nung pandemic kasi ang dami kong na-propagate na ganyan. Then, binibenta ko. So, best business talaga siya. Katulong talaga siya. Yan ngayon, ayan naman, anak pa rin siya ng anak. Ito na yung si Lolo. Kala niya may Lolo Whitey lang. May Lolo din ako dito. Si Lolong maputi ang buhok. So, yung name niya na cactus is Old Man Cactus. It's a columnar kind of a cactus siya. And then, ito yung aking collection ng ng heart na dahon. Hoya. So, ito na yung aking one of my favorites, yung aking mga colored, natural color yan guys, blooming na blooming yung ating Gymnocalycium. Yun, tawag dyan is Christmas Gymno. Christmas, obvious naman na Christmas siya because red. Parang forever Christmas every time na nagpupunta ako dito, yung favorite part ko yung mag-check dyan. Ako na rin yan guys, nag-propagate yon. At saka ito pang malilinggit kami yan. Malalaki na yan, may mga roots na yan sila. Kinukuha lang ko lang dyan sa mga mother plant ko, tas itatanim ko dyan. Then the rest,
Yung iba wala na. I sold it already. Sold out na siya. The rest, ayun na lang natira. I'm selling this kasi sa Shopee, so mabilis lang yung business. Pero ngayon hindi na ako nagbebenta kasi mother plants ko na yan. Collections ko lang. Ayoko nang magbenta. So ito yung aking mga Queen Victoria agaves. Yan yung aking mga mother plants. Diyan ko tinatanggal at kinukuha yung mga babies, tas binibenta ko siya. Pinapropagate siya. Did you know, nung pandemic is 500 pesos each yan. Malinggit na babies. Hanap buhay talaga, no? Hanap buhay. So, yan. Yun nga lang, it's too late sometimes, no? Because it's, the uso is fading. The uso is fading in plants business. Yung mga babies dyan. So, yung mga succulents ko, mga billionaires, marami ng damo, oxtang. Yan siya. Assorted succulents lang. Nandyan doon, dumadami lang siya dyan, guys. Yung iba ako lang din yan nag-propagate yan. Yung mga Haworthias, ay ako lang din yan nagpadami sa kanya. Yung succulents kasi mabagal ko siyang i-propagate. Especially, we are living in lowland. I'm from Iloilo and this place is humid type. Hindi siya katulad ng Baguio, Benguet, and abroad, of course, na parang weed na lang sa kanila yung mga succulents, right? So, dito talaga, kapag nag-aalaga ka ng ganitong klaseng halaman, super iba ang pag-care guide niya kasi kailangan mo mag-adjust sa weather. Hindi ho siya hiyang dito sa weather ng Iloilo. So, you need to adjust your soil. Soil mix mo. Dapat walang soil. Ang soil mix, it is called soilless soil. So, kailangan lang walang lupa na buhangin. So, kailangan mo lang ng rice hull, carbonated rice hull, pumice, cocoa peat, tsaka mga vermicast. Yun lang. Walang soil kasi hindi siya pwede. Kailangan, well-drained ang soil mo dito. Kasi ma-overwater siya, madudurog ang kanyang roots pagka ganun. Ito naman ang aking white ghost. May white ghost na cactus na super laki na mother plant. Parang buong pader na yatang merong ganyan. Ito naman ang fishbone cactus natin, guys. Ayan na. Tinatamad kasi ako mag-propagate. Sorry naman. So, next time naman, guys. See you next time sa aking YouTube channel. Thanks for watching. Bye!